today's tutorial, tuturuan ko kayong gumawa ng cheese rolls. Siyempre, alam nyo na kung ano yung pinakamasarap na cheese rolls sa Pilipinas. Pero kakabugin natin yan. And so today, this recipe will be your go-to recipe pag gagawa kayo ng cheese rolls. We have 2 sets of ingredients here. One is for our tanzong. Kung nadidinig nyo na yan, kaya I'm gonna teach you today how to make it. Sobrang nakakalambot ito ng puso. Char! Sobrang nakakalambot ito ng inyong bread. It originated from Japan. And gusto ko lang makita ninyo kung paano siya ginagawa. I'm sure it's all over YouTube. Pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano ko siya ginagawa para sa breads ko. So, for the tanzong, you will need half a cup of flour and 1 cup of water, just plain water. For the dough, you will need half a kilo or 500 grams of flour, all-purpose flour, 2 itlog, large, a tablespoon of instant yeast. Pwede ka rin naman gumamit ng dry yeast, half a cup of white sugar, more for later, but ito lang muna. A teaspoon of salt, half a cup of melted, unsalted butter. Ngayon, kung salted butter lang ang meron ka, kalahatiin mo lang yung iyong salt. 2/3 cup of milk, and then yung cheese na. Siyempre, unahin natin yung ating tanzong. So, paghahaluin mo lang ang milk and your flour. There you go. Paghahaluin na natin siya at gagamitan natin siya ng panghalo. So, i-mix mo lang siya hanggang wala na siyang lumps. There, see? No more lumps. Kapag okay na siya, isasalang mo na siya sa heat. Cook this on medium heat until mag-thicken siya. Pagka medyo thick na siya, mag-change ka na from this stirrer to a spatula. Palit na ako ng spatula kasi masyado na siyang thick. Ayan. So, hanggang mawala yung nakita niyo yung mga parang puti na yon, it's uncooked flour. So, yun. Hanggang mawala yon, lutuin mo lang siya. Hanggang magpantay yung kanyang kulay. Ayan. O, diba? Medyo thick siya ha, so konting tiyaga lang. Lipat natin siya dito sa isang bowl. I-flatten natin para mabilis lumamig. Kasi hindi natin siya pwedeng gamitin ng mainit. So, spread out lang natin siya. Put cling wrap on it. Kasi pag hindi mo siya cleaning wrap, magkakaroon siya ng tigas na something on top. Magkakaroon siya ng film on top. Yan. Pero huwag mo siyang lagyan ng air. So, what you'd like to do is you'd like to put your hand in the middle, tapos press down mo lang ganyan. Pag kahit na may plastic, kung may air siya, magkakaroon pa rin siya parang paste sa ibabaw. Tapos tatabi lang natin siya hanggang sa siya ay lumamig. Ang arte! Pag samasamahin mo lang lahat ng iyong ingredients kasama na yung tanzong except yung butter. I-mix mo muna sila using a dough hook. Pwede rin naman kamayin to or use a wooden spoon. At pag medyo thick na kagaya nito, nagsama-sama na, ilagay mo na ang butter. Continue mixing for the next 10 minutes on low speed, kneading speed lang. Yan kagaya nito. At yan, nag 10 minutes na siya. And our dough is ready. Ayan. After 10 minutes of kneading, check natin ang ating dough. See how nice and smooth that is.
syempre, tested. Gently stretch it out. Dahan-dahan, huwag na naman biglain. And see, you can see your finger behind the dough na hindi siya napupunit. Thank you so much, Chef Tin Lutong Tinapay. Sa napakagandang scraper na to. Grabe, ang saya-saya ng buhay ko sa scraper na to. Tingnan ninyo, walang maiiwan. See? Oh. Simot na simot. Yan. There. Lagyan ng cling wrap or damp cloth kung ano ang mas bet mo. Proof for 45 minutes or until mag-double in size. So, ito, nag-double na siya. So, of course, you want to punch it down and let all of the stale air out, mga bad air. Not bad rin. Kaya lang kasi di ba meron siyang ano, pag nag-ferment siya, yung air ay medyo lasang parang beer. And after nyo siya ma-proof for 45 minutes, i-portion nyo lang yung dough ninyo into 60 gram balls. Prep nyo na yung cheese nyo. Gumagamit ako dito ng 3 klase ng keso. Keso, Eden na regular, at saka Eden melt sarap. Para makita natin kung alin yung pinakamaganda. So, yan. So, ngayon, ito, fino-flatten ko na yung dough. You have to make a rectangle flat dough. Yan, ganyan lang. Simple, di ba? Parang pambalot ng lumpia, pero rectangle. Okay, so, stretch nyo lang. Okay lang yung medyo thin kasi matibay naman yung dough na to. Hindi to basta-basta mapupunit. So, after ma-prep nyo na, ilagay nyo na yung inyong cheese sa gitna. Tapos, yung long side, i-cover ninyo dun sa cheese. Just like this. Yan. Tapos, hatakin ninyo pabalik ng onte para dumikit. Tapos yung sides, i-fold ninyo into the middle. Parang gumagawa kayo ng eroplanong papel. Ganyan. O, diba? Pack. Tapos, i-roll nyo lang siya uli. Make sure na pinipinch ninyo yung sides para hindi siya bubuka. Bubuka, hindi boboka. Bubuka bang binibake nyo siya. May nagtanong sa akin kanina during the live, no, habang hindi ko pa siya nadadab. Paano ko raw napapagpantay-pantay? Yun lang, ang secret talaga doon is to portion your dough properly. Dapat pantay-pantay yung dough ninyo para magkakapantay din yung inyong cheese rolls. Kita nyo ang ganda nun. So, yan. Papakita ko lang sa inyo in fast forward kung paano sila binalot lahat. And after this, I'm gonna proof it, or you are gonna proof your bread for another 30 minutes. Habang naghihintay ka, gawin mo na yung egg wash mo. Super dali lang yan. It's just 1 egg with 2 tablespoons of water. And then you mekos-mekos. I-beat mo lang yan using a fork. Hindi na yan kailangan ng hand mixer. Tapos, 30 minutes later, eto na siya. Tingnan nyo, ang pintog-pintog na niya. Tsaka, di ba magkakapantay siya? So, pahida lang natin siya ng egg wash. And it's time for us to bake. 175 Celsius. Don't forget to preheat. Tapos, i-bake mo siya for 30 minutes or until the tops become golden brown. Like this. Jaran! O, diba? Ang ganda. Siyempre, wag mong kalimutang palamigin. Wag na wag ka magkakamling lagyan niya ng butter habang mainit pa siya. Kasi matutunaw yung butter mo. Dapat yung butter mo is softened at room temperature. Tapos, pahid mo lang siya. At paggulungin mo yung kalahati lang, wag mo naman palibutan ng sugar. At ito na siya, pak! Ang ganda, diba? Kitang-kita mo yung cheese sa gitna. At ang soft talaga ng bread nito. Promise. Look at that. Ang puti, ang lambot. Tapos yung cheese hindi lumabas kasi ang ganda ng pagkabalot natin. At syempre ito ang inyong pambansang antena. Nagsasabing napakasarap ng cheese roll na ito. Don't forget to tag me kapag ginawa mo siya. Mabuhay!